Ito, meron tayong ginawa na welding machine. Ang problema nito ay no power. So, ginawa natin, chinek natin, wala nga siyang supply dito sa secondary para sa supply sa control natin. So, chinek po, meron naman supply dito sa pinaka-capacitor niya. Nakapasok naman dito yung DC natin sa transformer natin na maliit para sa standby power natin. So kaya lang wala na siyang output. So positive na bumigay na siguro yung 8 pin na IC doon sa pinakaloob. Kaya ginawa natin, gumamit tayo ng 4 wires. Tapos naka-auto na rin yan. Tinanggal natin yung optocoupler doon. Tapos doon natin kinabit sa paa ng optocoupler yung ating yellow saka blue na wire. So dito nakakabit din yan sa pin ng ating optocoupler yung wire na yan, yung blue saka yung yellow, para auto na siya, matik na kung ano yung output ng transformer na yan, yan din yung output na ilalabas niya pag gumamit tayo ng 4 wires. Tapos ang isang setup ko pa dito ay hiniwalay ko siya ng DC, yung sa primary natin. Hiwalay yung DC nito papunta sa ating 4 wires, kasi ang dati niyan, yung DC ng ating primary section ng ating power supply para sa standby power ay dito yung kumukuha sa kapasitor na ito. So sa akin, hiniwalay ko siya. Yan, gumawa tayo ng hiwalay na primary section para sa ating 4 wires. Tapos yan na yung setup natin. Yan, ito yung AC input natin. Tapos papasok sa diode natin, papunta sa filter cap natin. Tapos ito na yung positive ng ating filter cap, negative ito. So yan yung negative ng ating 4 wires, dito nakatap. Tapos yung positive na yan, papasok yan dito sa in ng transformer na malaki na yan. Yan, itong transformer na to. Yan, tapos yung out nyan, papasok dito sa ating red na 4 wires. Yan, so yan ang connection natin. Tapos ito yung AC natin, line 1, line 2. Yan. So yung DC na primary section natin sa 4 wires ay hindi na natin siya kinuha dito. So ni-remove natin yung jumper dito. May jumper yan dito para yan dito sa DC nito. So dahil naghiwalay tayo ng DC, tinanggal natin yung jumper dyan. Tapos yung circuit na papasok doon sa may pinaka IC, yan, pinaka IC doon sa 8 pin na IC sa loob, ay pinutol din natin yan. Yan, nakaputol na yan. Yan, nakaputol na yung circuit dyan para hindi na papasok yung yan, naputol na yan. Tapos yung isang circuit pa dito, pinutol din natin. Ito, yung para sa feedback ng ating primary, para sa octo natin. Yan, nakaputol din yan dito. So medyo nakakalito yung connection nito, setup natin. Pero pag nakabisado nyo na yung setup na ganito, ay madali lang siya assemble. So madalas ko ito ginagawa pag ang welding machine ay no power. Itong setup ang ginagamit ko lagi. Hindi ako nagkakabit dito sa pinaka filter nito. Yan, so hinihiwalay ko siya. Okay, so testing na lang natin ito. Tingnan natin kung okay siya. Yan, power on. Okay, so nasa 300 ano. So dito lang tayo, spark lang tayo. Yan, papaspark lang tayo. Tingnan natin kung umaandar na siya. Okay, yan, so okay na yan. Testing lang naman natin. So yun lang ang setup natin. Yan, okay na. So ayos na tong welding natin. So kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe sa susunod ulit natin na video.